Hey guys, what's up? Arvin here. Now today in this video, I'm going to show you an update on my 1:74 scale micro RC project. If you're interested, watch this video. Okay, so dun sa mga nanonood nito and some of you are planning to do the same project or the same RC project like this one. So ngayon ito papakita ko naman sa inyo yung update sa aking micro RC project, and this is my 1:74 scale micro RC project. So let me show you. Pakita ko sa inyo. Okay, so ito yan. So makikita nyo, this is a, actually this is a matchbox or regular or smart matchbox size na kotse or a car. This is a, ito yung aking, I have this on hand, extra actually. So yan, this is a Mitsubishi Lancer. I think this is Evolution 6 or Evolution 8 or 7. Correct me if I'm wrong. So yan. And so naisip ko parang teka, magandang gawin i-convert into radio controlled car or maganda ito mapaandar. So, eto na yan. Kung gusto mga hindi pa nakakapanood, you can check my previous videos about this project. So, just to give you an overview or kung ano man yung nandito sa aking project yun. So this is a turbo racing receiver. So this is roughly around 300 pesos. But kung kasama yung transmitter, this will cost you up to around 1,000 plus, 1,200 pesos. So this is a 3-channel receiver. So ang ginawa ko dito, I removed the casing. Okay, and I also removed the pins to save yung size, considering this is a 1:74 scale. Now, just to give you an info, or if you're not familiar yet, the higher the number kasi, let's say 1:74, you will notice sa mga scale models, you will see numbers on the side like 1:64, 1:74, 1:87, 1:35, 1:16, 1:10. The higher the number, the bigger the number, the bigger the smaller the scale nung inyong product or nung item. Okay? For example, this is a 1:64. Okay? This is one. Pasensya na kayo, medyo maalikabok pa dahil nakatabi lang. Ayan. So this is 1:64 and this is 1:74. Meaning, mas maliit ito kesa din sa isa. Pero yun yung sa aking next project. Okay? And then, tinanggal ko yung case niya, and actually this is okay, just warning, just I'll give you a heads up. Once you remove the casing, hindi na siya waterproof kasi based on dun sa ano ni sa advertisement or sa tawag dito. Wait. Inasan ko lang yung pawis ko. Medyo mainit, sobrang init ngayon dito sa Pilipinas. Grabe. Mapunta na nga lang sa Earth, ay sa Mars or sa Venus. Okay, so moving on. So ayun, once just I will give you a warning, once you remove yung casing ng inyong nitong receiver, you automatically exposing all this circuitry. Okay, so meron yan. Sa mga circuits, yung mga circuits yan, ma-expose mo na siya. Meaning, pag nalagay sa tubig or kung ano man, pwede na siya masira. Unlike sa kanilang advertise that this is waterproof. Okay, so this is my choice. And this is my option, the only option that I have in mind kasi nga kailangan ko siyang pagkasya sa isang maliit na area or sa maliit na space. Okay, so I also remove the pins kung saan you usually plug yung mga regular connector katulad nito. Okay, ordinary connector. So i-connect mo siya. But in any case na gusto ko siyang ibalik sa dati, meron namang mga pins na ganito na mabibili sa Raon, and then you can just simply solder this back here, pag ganyan. Okay. So, in any case. But in my case, hindi ko na muna gagawin yan dahil mas gusto ko yung direct dun sa board, and it saves sa solder kasi it saved me more space. Okay, next. Ito, okay, baka mapansin niyo bakit ganito yung aking antenna, parang detachable siya, which is actually, ako kinonvert ko lang siya into a detachable antenna.
Ayan, naku, nasira ko na yata. May gulay. Pero, um, detachable, ginawa ko na siyang detachable. So, just in case na kailanganin ko ng mas maliit na space or mas maigsi na antena, I can simply replace it easily. Kasi parang connector na lang siya eh. Ganun, no? So, hindi ko na muna tatanggalin nga. Mukhang umangat ng konti eh. Okay, umangat yata. Pero, anyways, madali naman siya ayusin. Okay, next. Servo. My servo of choice is, this is a 2 grams servo. So, maliit lang siya. Unlike the regular 9 grams, this is 9 grams. Okay? Ito yung mga nasa roughly around 100 to 300 pesos per pair. So, mas maliit siya din actually. Yan. Kumpara may size. So, this is 2 grams na meaning ang power niya is, he has the power to push and pull 2 grams, or that's how I understand it. Correct nyo ulit ako if I'm wrong. Okay, so from the previous videos, mahaba yung wires niya na ginamit ko for testing purposes only. So now medyo pinaigsi ko na, so ano ko na siya. Okay, so medyo tidy na siya ng konti. This is the best that I can do for now. Then meron akong three-way switch. Ayan, ito na idagdag ko na siya. So yung switch na yan, three-way ba or three-pole? Okay. So yung switch na yan, pag nandito, naka-off. Pero yung wiring niya, naka-connecta dito naman. So meaning, pag naka-off siya, pwede ko siyang i-charge. Um, gamit ang pyesa ng vape. Okay? So itong vape kasi na to, ito yung may indicator kung ilang percent ng battery na yung charge mo. So, reuse ko lang siya to charge this lithium polymer. And, speaking of battery, okay, ayan, yung battery, yun siya. So, maliit lang siya na parang button battery, but this is a lithium ion or lithium polymer na battery from an iPad Pro. So, this is already broken. So, tinira ko siya. Natapakan kasi yan eh. So, sayang naman, ginamit ko lang yung pyesa. Then, the motor is smaller than N20. No, this is, yeah, I think this is N20. Hindi, mas maliit siya sa N20. Kasi this came from dito, sa servo na to. And then, nireuse ko din yung gear sets. Okay, so nireuse ko yung mga gears to lower the gear ratio para malakas ang torque. Hindi man siya ganun kabilis, pero the torque itself ang importante sa akin kasi yung power nito, before kasi ang gamit ko is yung aking DIY na electronic speed controller. Okay, ito siya. So hindi siya ganun kalakas. And ngayon, dahil meron na akong 1 amp na electronic speed controller, ito siya, ganito siya. Okay. So, kahit na, meron pang ano, for the meantime, gusto ko rin try muna uh, na hindi siya nakarekta yung ano, hindi nakadirect yung um, pinion dun sa drive gear sa gulong, katulad ng mga setup ng mga Mini Z dati. Okay? So, ganyan lang siya. And then, ayun nga. Tapos, kung mapapansin nyo, baka ano yung nasa likod na to. So, this is just a simple piece of um, a board or ano ba to, copper board na para madaling mag ano agad. Para hindi rekta dito sa ano, hindi siya nakarekta dito sa terminal ng electric motor. So, papunta siya dito. Yan. Nalabo ng camera ko ngayon. Not quite sure what happened, but yan, siguro balik ko na nga lang sa normal kasi tinry ko i-zoom eh. Yan. So, siguro palagi ko yan, ayun naman pala eh. Kailangan palang ganun. So, yan siya. Okay? And then, so the electronic speed controller, ito siya. This is, yan, mura lang. This is already 1 amp. So, kaya na niyang paikutin. Mas mabilis niya siyang tumakbo. Ngayon, my plan now is to add a lighting or headlight. Unfortunately, ngayon is headlight pa lang yung nasa isip ko. And I'll be using yung aking DIY electronic speed controller to light up the LED para sa kanyang
headlight. So that will be on the next project. And yung sa future project ko, yung isa, yung pinakita ko sa inyo, yung Nissan. Okay. Itong Nissan, yan. So, yan ang gagawin ko. Gagamit ako ng dalawang battery. Yan. So, dyan papasok yung aking binili na, ayan, eto, na SMD na transistor. Okay, para magamit ko ng yung dalawang battery, maximum 8.4 volts. Okay, yung dalawang lithium ion para mabilis siya. And then yun, siguro pwede ko nang irekta yung motor, yung gear, yung drive gear or yung pinion gear direkta sa drive gear, direkta din sa motor para mas mabilis ang ikot. Considering na mas malakas na ngayon yung electronic speed controller na gamit ko. Okay? Then, ano pa ba? Ano pa bang update dito? Okay. Pakita ko sa inyo na mas smooth na yung kanyang takbo using my yan, aking trusty turbo racing na controller. So, ginawan ko to ng paraan para maging rechargeable yung battery. So, switch ko lang yung on dito. Meron siyang switch on. Kasi, ginawa ko siya rechargeable. Then, another on. So, naka-on na siya. Next na i-on ko ngayon is yung nag-iisang switch dito sa ilalim ng aking project or ng aking laruan. RC car. Okay. So, unfortunately, masyado siya maliit. So, kailangan ko ng tweezer para ma-edit siya. Yan na. So, mas smooth na siya ngayon. And then, yung control ng yung control ng mas swabe yan. Okay, mas swabe ang press mas ano ngayon yung ESC for some reason yan. Okay. So, nagulungan ko na to. Up. Yan. Kaya ayoko ng two-wheel drive kasi pagka o rear-wheel drive, pagka na stuck siya sa isang area, hindi na niya makahatak buong katawan niya dahil yung rear wheel lang ang gumagana. So baka sa future project, perhaps dito sa aking Lancia Delta Integrale, gagamitan ko siya ng off-road tires, katulad nito. Yan. Siguro, try kong i-test kung kaya kong gawin 4-wheel drive. But for the meantime, ito ay gumagana na. So, ano na lang, the plan now is to put a headlight. So, ito yan. So, katulad nung na-explain ko na sa previous video ko, okay, off ko na nga to. Off ko na muna. Okay. Yan na, off na. Off ko na rin ang aking controller. Okay, katulad ng pinaliwanag ko sa previous video ko. So, ginawa ko dito is tinanggal ko yung actually solid kasi yung solid metal kasi harapan nito. So, kailangan ko siya i-cut out. And then itong white translucent material na to na nakikita nyo, this is a hot glue. Dinaan ko lang sa likod. Nilagyan ko ng tape sa harapan para hindi siya mag-bulge. Okay, so yan na yan. Yan. So, ay, medyo malikabok. Yan. And then, hindi ko pa siya nahaharap kasi medyo busy sa trabaho. Unfortunately, ang dami kong naka-pending na project. Plan ko nga din ayusin na yung mga dami nag-request nung connect ko paano yung Zillow application o Zillow link connector ko. Okay, hindi ko pa rin naharap. So siya, yan, ganyan. Hindi ko pa rin na-save to or na-adjust to kasi nakaangat na ganun yung naipit pa eh. Parang actually pan-test ano ko lang yan eh. Parang pan-testing ko lang muna kung ano magiging itsura. Then just imagine ilulubog ko ngayon to parang mas lowered na siya. Okay? Then ganyan. Yan. Yan. Okay, so for the meantime, yan lang muna.
Ayan, okay. So for the meantime, yan lang muna ang aking update regarding about this about my 1:74 scale. Ang aking 1:74 scale RC car project. So slowly but surely, oh, grabe. Grabe init sa Pilipinas ngayon. Dali lang. Okay, so slowly but surely, matatapos ko din to. Sabi nga lang, patience is a virtue. And sa mga ganitong klaseng project, katulad nga na sinasabi ang aking mga, isa sa mga aking suggestion or comment or suggestion or tip, kailangan nyo na matinding pasensya, kailangan matyaga kayo, okay, at resourceful. Kasi kung ano yung meron kayo sa area nyo, sa work area nyo, magagamit yan. Okay, or try to find ways para magamit niya. And what else? Well, most of the parts naman is available online and you can easily buy this online. And sa mga previous videos ko naman, napakita ko naman na sa inyo where you can find all the items na ginagamit dito. Okay? So there you have it. If you have any other questions, if you would like to clarify something sa pinakita ko sa inyo, please feel free to leave a comment on the comment section down below. Comment lang kayo. I'll do my best to answer it on my free time. And if ever, yun nga, you can also send me an email. And then, what else? Ayun, if you think you like this video, please don't forget to hit the like button, and also don't forget to subscribe and share this video. So see you all in the next